na meron pong topic na 4 words that change everything. Sabi mo sa katabi mo, 4 words that change everything. 4 na salita na kayang baguhin ang lahat. Praise the Lord. Maaring nag-iisip tayo, nagtatanong, meron bang 4 na salita na pwedeng baguhin ang lahat? Amen. Meron pong 4 na salita na pwedeng baguhin ang lahat. Ating pong nabasa that these 4 words change everything when the one who speaks this word is God. Amen. 4 na salita, mapatid, na kanyang binanggit. Katulad po sa aklat ng Hagay, he told to Hagay to tell the people this word, I am with you. These 4 words in 1 syllable, mapatid, ito po ay pwedeng baguhin ang lahat. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Before that, mapatid, akin pong introduce sa inyo kung sino ba si Hagay. Si Hagay po ay isang propeta sa Biblia. Hagay or in Greek word, Agius. Agius. Parang Diyos. Sa Hebrew, siya po ay prophet during the building of the second temple in Jerusalem. Noong panahon po ng Bible, siya po ay kasama ng tinatayo po yung temple sa Jerusalem o second temple. Dahil yung first temple, alam naman po natin na nasira na po yung first temple. Nung si Jesus Christ ay narito sa lupa, siya po ay naggalit sa mga taong ginagawa pong marumi ang kanyang templo. Ang iba po ay nagkakaroon po ng pagtitinda, nagkakaroon po ng mga pasugalan doon sa templo. At nagalit ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kanya pong pinagtatapon, mga kapatid, ang mga bagay na ginagawang hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. At sa panahon ng second building of temple sa Jerusalem, kasama po doon si Hagay. Sabi po ng ating topic, one of the 12 minor prophets in the Hebrew Bible, at si Hagay po ay author ng libro ng Hagay. Of course, dahil Hagay, sa book po ng Hagay, siya po yung ginamit ng ating Panginoon para isulat ang Bible doon po sa book of Hagay. Ibig sabihin ba, mga kapatid, si Hagay ang nagsusulat sa Bible? Siya po ay instrumento lang, pero mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi kung ano yung kanilang isusulat. Kaya po ang bawat letra sa Biblia ay sinulat po ng Espiritu ng Panginoon through the people of God. Amen. Sapagkat hindi naman po pwedeng si Jesus, ang ating pong Panginoon, na nasa kaanyuan po siya ng Espiritu, isusulat niya ang libro. Gagamit po siya ng mga tao sa iba't ibang panahon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. When God speaks to those words to our heart, tandaan po natin, everything changes. Kapag ang Diyos ang naglagay ng salita sa ating puso, nagbabago ang lahat. Kung ang ating sitwasyon, akala po natin ay parang wala ng solusyon, kapag ang Diyos ang naglagay ng salita sa ating puso, mababago ang lahat. Sapagkat sabi niya, I am with you. Sino po ang sasaatin ang ating Panginoong Diyos, mapatid, na pinaglilingkuran kung tayo po ay magiging tapat lamang at maglilingkod sa Kanya? Ano man ang sitwasyon natin ngayon, mahirap man sa simula, ngunit kapag ang Diyos ang nagsabi, I am with you, lahat mababago. Amen. Kapag wala pala tayong pag-asa, mapatid, sa ating buhay, minsan nakala natin walang solusyon. Pero ang Diyos, kapag siya ang naglagay sa ating puso, lahat ay kayang baguhin. Amen? Amen. Minsan nakala natin wala nang solusyon ang ating problema. Kung kani-kanino na po tayo lumalapit sa pagproblema. Pero kapag ang nilapitan natin yung best solution, kundi ang ating Panginoon lamang, mapatid, lahat po ay mababago.
Amen? Those four simple one-syllable words, I am with you, make a deciding difference in any situation. Maging sa ating unang mga magulang, alam nyo ba yung mga unang magulang natin sa pananampalataya, sinamahan din sila ng Panginoon. Sino-sino po yung mga una nating magulang? Si Isaac, si Eva, si Abraham. Nung si Isaac, mga kapatid, na panahon na siya po ay become weary, siya po ay nagugulimahanan, o siya po ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan dahil namatay na si Abraham, ang sabi ng Panginoon, don't worry. I am be with you. Ang sabi po ng Genesis 26:24, ang sabi po sa Tagalog, at napakita sa kanya ang Panginoon ng gabing yaon, at nagsabi, ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo at ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi alang-alang kay Abraham na aking lingkod. Dahil nung panahon na si Abraham, kapatid, ay matanda na at ang kanyang asawa ay matanda na rin. Sino po ang asawa ni Abraham? Sarah. Hindi po si Sister Sarah. Sarah. Si Sarah. Si Sarah ay matanda na, kapatid, at hindi pa rin sila nagkakaanak. Pero ang promise ng ating Panginoon, magkakaroon ka ng anak. At si Sarah ay nagtawa-tawa. At sabi niya, paano ako magkakaanak, Panginoon? Ay halos uugod-ugod na ako. Na ang edad niya, kapatid, ay 90. Pataas. 100 At plus. kapag ang edad natin ay umabot ng 90 siguro, Wala nang regla. ganyan-ganyan na yung lakad natin. Saka wala nang menstruation. Yung iba nga, 60, 50, parang ang hina na ng katawan, di ba? Pero nang ang Diyos ay nagsalita kay Sarah na bibigyan kita ng anak, siya po ay nagtawa. Pero hindi niya alam kapag ang Diyos ay nagsalita, hindi po mababali ang salita ng Amen. Diyos. At dumating ang pagkakataon na si Sarah ay nagdalang tao. At dumating ang pangako ng ating Panginoon at inilabas sa kanyang sinapupunan si Isaac. At si Isaac, mga kapatid, habang siya'y lumalaki, ay nakikita niya, mga kapatid, ang pananampalataya ng kanyang ama ni si Abraham hanggang sa dumating, mga kapatid, na mismo si Isaac ay iaalay na ng kanyang ama sa ating Panginoon. Dahil si Abraham, mga kapatid, ay tinawag na Father of Faith. Wala po siyang hinihindi sa ating Panginoon, maging ang kanyang nag-iisang paboritong anak. Kapag hiningi ng Diyos, ibibigay niya talaga. Ganun po nagmamahal si Abraham sa ating pong Panginoon. At nung time na ibinigay na ni Abraham sa Panginoon at iaalay niya na, alam niyo ba, mga kapatid, inilagay niya dun sa altar si Isaac nung bata pa siya. At tinali niya, nilagyan niya, mga kapatid, ng kung ano-anong mga kahoy doon at hinanda niya na, mga kapatid, ang apoy. At ang sabi ng Panginoon, susunod ka lang sa akin. At nasa puso ni Abraham, susunod po ako, Panginoon. Dala-dala niya ang kutsilyo, mga kapatid, habang kanya pong itinataas. At kanya pong sasaksakin at papatayin ang kanyang anak. At ang sabi ng Panginoon, lumiwanag at meron pong tinig na nagsasabing, Abraham, nasukat ko na ang iyong pananampalataya. Hindi mo na papatayin ang iyong anak upang ialay sa akin dahil meron na akong iprovide para sa kapalit ng iyong anak. At nakita yung tupa at umiiyak yung tupa, ako ang iaalay mo. At siya po ang ipinalit doon kay Isaac. Dahil meron pong pangako ang Panginoon na magkakaroon ka ng maraming anak na katulad ng mga bituin sa langit. At dahil sa katandaan ni Sarah, hindi nila inisip na paano sila magiging anak ng marami. Yung pala ang pangako ng Panginoon sa bawat generation to generation.
At nung si Isaac na mapatid, nung wala ng kanyang tatay, siya po'y nagwo-worry. Kaya kinausap siya ng Panginoon, nang sabi ng Panginoon, Isaac, huwag kang matakot. Katulad ng iyong ama, hindi ko nakakalimutan ang pangako sa kanya. Ibibigay ko rin ang pangako dahil ikaw ay kanyang anak. Paparamihin ko ang iyong binhi alang-alang sa iyong ama. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. I am with you. Kapag meron pong salita na naibigkas ng Panginoon sa ating puso, panghawakan po natin. Yakapin natin, mapatid, ang pangako niya na yan, mapatid, sapagkat hindi po yan mapapako. Ang pangako ng tao, mapatid, minsan napapako. Pero ang pangako ng ating Panginoon, hindi mapapako. Amen. Maging si Joseph, mapatid. Sino po nakakakilala kay Joseph? Si Joseph, mapatid, ay anak ni Jacob. At si Joseph, mapatid, nagkaroon po ng inggit ang kanyang mga kapatid. Dahil mayroon pong dream si Joseph na siya po ay magiging tanyag at siya po ay luluhuran ng kanyang mga kapatid. Pero dahil sa kanyang panaginip at kanya pong sinabi sa kanyang mga kapatid at magulang, sila po ay nagkaroon ng galit dahil sa kanyang sinabi na yuyuko sila kay Joseph. At ginawa po ng mga kapatid, dinala po siya doon sa liblib na lugar sa may balon at siya po ay tinapon. Napakadilim. Nung time na si Joseph ay nag-iisa, mapatid, wala siyang mahingian ng tulong. Pero ang pangako ng Panginoon kay Joseph, sabi ng Lord, the Lord was with Joseph and he prospered. Pinagpala siya ng Panginoon. Bakit, mapatid? Meron kasi siyang gagawin, mapatid, at gagampanan sa ubasan ng ating Panginoon. Nang siya ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid upang alisin sa paningin ng kanyang ama, sinamahan pa rin siya ng Panginoon. Ano po ang nangyari kay Joseph? Nung siya po ay nandoon sa ilalim ng balon, pinalabas po ng kanyang mga kapatid na ang iyong anak, amang Jacob, ay namatay, nilapa ng mababangis na hayop. Pero hindi ganon ang nangyari, mapatid, dahil meron pong promise ang Panginoon sa angkan ni Abraham sa bawat generation at paparamihin ang kanyang binhi. At ginawa po, mapatid, si Joseph, sa madaling salita, kinuha po siya ng mga ibang lahi at dinala sa Egypt. At doon sa Egypt, lahat ng mahawakan ni Joseph pinagpapala. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos na matapat, ang lahat ng ating hawakan, pagpapalain. Amen. Amen. Lahat ng ating gagawin, ibe-bless ng Lord. Kaya wag lang tayong magsawa, wag lang tayong susuko, maging faithful po tayo sa ating Panginoon dahil in due time, we will bless o ibe-bless po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Katulad ngayon, mga kapatid, wala tayong church. Pero we are the temple, we are the church of God, mga kapatid. Tayo po ang simbahan ng ating Panginoon, kaya narito po tayong lahat. Amen. Hindi po tayo namimili ng place. Kahit saan po tayo nakakapag-worship tayo. Di ba, mga Amen. kapatid, ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Lalo na sa mga visitors natin, naramdaman nyo, di ba, ang presensya ng Lord. Kaya kapag tayo po ay totoong nagpupuri sa Lord, mapapaawit ka talaga. Amen? Talagang sasambahin mo ang Panginoon at hindi ka na titikom ng bibig at ipamumulsa mo ang iyong mga kamay at hindi mo kayang itaas. Pero dahil andyan ang Panginoon, we are the church of God, nakakapagpuri ka sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Ang sabi po ng Genesis 39 verse 2, ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon taga-Ehipto. Biruin niyo, mga kapatid, kahit na pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, tinapon siya sa balon upang ipalabas sa kanyang ama na siya'y patay na. Pero ang sabi ng Panginoon, nasa kanya ang Panginoon. At ang nangyari kay Joseph, tinawag siyang lalaking
mapalad. Dahil mga kapatid, nandun siya sa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto. Kasi yung Panginoon, small letter lang po yun na Panginoon. Ibig sabihin, kanyang boss. Pero pag capital P na Panginoon, yun po yung Panginoon natin. Kasi tatandaan po natin, ang capital letter ay pagre-recognize sa pinakamataas na Diyos. Pag nilagay po natin yung capital G, O-D, yung po yung God. Kapag small g, O-D, yung po yung Diyos-Diyosa na maliit. Amen. So kaya pag magsusulat po tayo, praise God, capital letter, pinupuri natin yung kataas-taas ng Diyos. Amen. Palakpak tayo ulit sa mataas ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At nung naroon na si Joseph sa bahay ng Ehipto, sabi ng ating pinag-aaralan, siya po'y pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po ang nangyari kay Joseph, ginawa siyang halos pangalawa sa pinakamataas na leader sa Egypt. Hindi po siya taga-Egypt, siya po ay Hebrews, mga kapatid. Pero nung siya po'y pinagpala ng Panginoon, ginawa siyang mukhang Egyptian. At ginawa siyang tagapamuno sa bansang Ehipto. Dahil mayroon pong purpose ang ating Panginoon. Kapag naglagay ang Diyos sa ating puso na nagsasabi ng isang salita o 4 words na I am with you, lahat mababago. Amen. Amen. Nang si Moises, mga kapatid, sa lumang tipan, si ating amang Moses, mga kapatid, na-pressure siya, mga kapatid, sa mga Ehipto o sa mga Egyptian, nang nasa bingit na po siya ng matinding kapahamakan, naroon po, mga kapatid, hinahabol siya ng mga army ng mga Egypt. Doon sa kabila, bundok, sa kanan, bundok, doon sa kanyang harapan, dagat. At wala na silang matataguan, mga kapatid, o mapupuntahan. Ngunit, sabi ng Panginoon kay Moises, I am with you. At nagkaroon ng isang malaking miracle. Kung inyo pong naaalala ang miracle doon sa Red Sea, nahati po ang dagat. Yung law of nature, mga kapatid, na imposibleng hatiin ng dagat, kung kayo po ay nakapunta sa Corinth Canal, di ba may hati po doon? Yes. Pero yung miracle ng Panginoon, hinati literal ang tubig para makadaan sila, mga kapatid, makatawid papuntang Israel. Dahil, mga kapatid, mayroon pong pangako ang Panginoon kay Moises. Ang sabi ng Panginoon, I am with you. Matinding problema, matinding pagsubok, pero hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon kasama ng mga kapatid nating taga-Israel. Dahil sumasa kanila ang ating Panginoon. Amen. Amen. Kung meron tayong pagsubok, mga kapatid, sa ating buhay, kapag tayo po ay naging tapat, kapag tayo po ay nanatiling faithful sa ating Panginoon, meron siyang pangako sa atin na tayo po ay sasamahan niya sa lahat ng oras. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. But God gave Moses a sure promise, I will be with thee. Sabi ng Exodus 3:11-12 sa Tagalog, Exodus 3:11-12, at sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang kumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ng Israel? Nagtanong siya, minalit niya yung kanyang sarili. Sino ba ako, Panginoon, para iligtas ang mga alipin na aking mga kapatid papunta ng Israel? At ang sabi ng Panginoon, verse 12, at kanyang sinabi, tunay na ako isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong inilabas sa Ehipto, ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Amen. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon kay Moses nung siya po'y nag-aalinlangan, sino ba ako? Minsan, mga kapatid, nagtatanong tayo, sino ba ako, Lord, para tawagin mo? Maging isang Kristiyano, maging anak mo. Sino ba ako sa dami-dami ng mga tao dito sa mundo? Billion of people, mga kapatid, kung iisipin natin,
Sa isang dangkot, mga kapatid, ng buhangin, maraming nahuhulog. At tayo po ay nandoon sa buhangin. Ngayon, andito po tayo ngayon sa buhangin, sa palad ng Panginoon. Dahil nakakarinig tayo ngayon ng kanyang banal na salita at meron tayong pag-asa na meron siyang binitawan sa ating puso, I am with you. Amen. 4 words that change everything. Lahat ng bagay, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, lahat nababago. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nung si Joshua, mga kapatid, sa lumang tipan, siya po ay bullied by the armies ng mga kalaban. Siya po ay natatakot, mga kapatid, dahil mga balita, ang kalaban daw ay mga giants, mga malalaki. At kapag sila ay nakipaglaban, para lang daw silang mga langgam. Amen. Pero hindi po siya natakot, mapatid, dahil meron salita sa kanyang puso ang Panginoon na I am with you. Ang sabi po ng Joshua 1:5, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ganyan po ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kung tayo po ay tinuturing natin ang ating sarili na anak ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan o iiwan man, mapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I am with you. 4 words, 1 syllable, pero kaya pong baguhin ang lahat. Amen. Kung minsan tayo po'y nawawalan ng pag-asa sa buhay, akala natin wala nang solusyon. Pero kapag ang Diyos ang nangako, mga kapatid, hindi niya po tayo iiwan. Alam niyo, mga kapatid, ang nangyari sa mga anak ng Panginoon noon, sila po'y pinapahirapan. Ginawang alipin, pero habang sila po ay ginagawang alipin, sila po ay dumadami ng dumadami. Dahil ang Diyos ay nasa kanila. Kaya kung tayo, mga kapatid, wala man tayong place ngayon, meron pong gagawin ang Panginoon. Kaya nga, wala po ang aking may bahay ngayon. Siya po ay nagpunta doon sa dati niyang amo na nagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs. Amen. Para po sa kaalaman ng mga bisita, ay yung church po natin ay nandyan lang sa kabila, pinasara illegally. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, may pangako siya na iingatan niya tayo. At I claim it, mapatid, kasi ang gawa ng kaaway, pagbabayarin tayo ng malaki. Ang sabi ng employer niya, ipapa-cancel niya yung petition, baka wala na tayong babayaran. Amen. Kaya kabuti ang ating Panginoon, mapatid. At bubuksan ng place natin, makukuha natin ng ating mga gamit. Mayroon pa tayong mas malaking church. Doble o triple, mapatid. Kung gaano kalaki yung church natin doon, triple ang laki ng ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya tayo po'y maging faithful lang, mapatid, sa ating Panginoon habang meron pong place na ating pong pagdarausan, habang nag-iipon po tayo, mapatid, sa ating pong pagtutulong-tulong sa pagbibigay, gagamitin po yun natin sa pagkuha ng mga workers. Makakuha tayo ng isa sa Pilipinas, musician, may katulong po si pastor na magpipreach, hindi na po ako masyadong mahihirapan. Amen? Kung tayo nga, kayo nga, nakakabuha kayo ng mga mahal nyo sa buhay, what more ang Panginoon, magpo-provide siya, mapatid. Ibibigay ng Panginoon ang malaking pondo para makapagkuha tayo ng tao sa Pilipinas. Amen. At lalong mas masigla ang pagpupuri natin, hindi natatakbo si pastor doon pag altar call, hindi na si pastor tatawagin niya si Brother Eddie, tas gigitara. Pero dahil mabuti ang Diyos, ang pangako niya, I am with you. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. In Judges chapter 6, mapatid, pangako din ng ating Panginoon sa Judges 6, I will be with you and you will strike down all the Midianites together. Dahil, mapatid, si Gideon
nung panahon na yon, sila po'y makikipag-battle sa mga Midianites. At ang pangako ng Panginoon, I will be with you. Amen. Jude chapter 6. At siya po ay nagwagi dahil hindi po siya sumuko. Hindi po siya bumigay sa mga bulong ng kaaway at ang sinasabi, wala kang pag-asa. Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, siya po'y pinatatag, hindi po siya nabuyo ng sanlibutan, hindi po siya naakay upang gumawa ng kasamaan. Amen. Kung tayo po ay magiging matapat sa ating Panginoon at hindi po tayo gagawa ng labag sa Diyos, tayo po ay sasamahan niya until the days of our life. Maybe you doubt the promised victory, but if God says He is with you, He meant it. Kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. Hindi niya po yan babaguhin. He will give you the power to do what He has called you to do. Papalakasin tayo ng Panginoon dahil meron po siyang pangako sa atin na sasamahan niya tayo. Kaya nga mapatid, ang mga Kristiyano, wala kang mababalitaan na nagpapakamatay. Dahil kapag ang Kristiyano mapatid lumapit sa Diyos, magkakaroon po ng pag-asa. Pero kapag ang Kristiyano nawalan po ng focus sa Panginoon at na-focus niya ang problema, doon na po pumupunta yung pagtalikod. Amen? Kaya tayo po ay laging mananampalataya sa Panginoon na kasama natin siya sapagkat these 4 words, I am with you, ibig sabihin, vitality to the weary. Ano po yung vitality to the weary? Kalakasan sa mga nanghihina. Kapag tayo po ay nanghihina, nilagay ng Lord sa ating puso, I am with you, lalakas na tayo. Amen. Amen. Meron pong courage for the fearful. Merong pagbibigay encouragement sa mga taong matatakutin, katulad ng mga pagsubok, saan na tayo dadalhin ng Lord. Pero dahil hindi po tayo natakot, kung saan-saan tayo nilalagay ng Lord, minsan nasa hotel pa tayo, mapatid, di ba? Nag-worship tayo, mapatid, na hindi natin akalain na kayang i-provide ng Lord. Hope for those at the dead end. Kung tayo po ay nasa panahon na ng dead end, akala natin wala ng solusyon. Pero dahil mayroong Panginoon na nangako sa iyo, hindi kanya iiwan o pababayaan. Amen. 4 words that change everything. The final chapter of Matthew, ito po yung huling salita na sinabi ng Panginoong Yesus pagkatapos niya pong mabuhay muli sa mga patay. Ang sabi niya sa mga disipulo bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, I am with you. Amen. Hindi niya sinabing, iiwanan ko na kayong lahat. Pero siya'y nagbitaw ng salita, I am with you always. Sasa inyo ako sa lahat ng panahon. Ano po ang sabi ng Matthew 28 verse 20? Behold, I am with thee always, even unto the end of the world. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin, mga disipulo at sa mga anak niya, mapatid, na siya po ay sa atin hanggang sa kahuli-hulihang dulo ng mundo. When you have this foundation, mapatid, nothing can shake you. Amen. Kapag meron kang ganitong pundasyon, walang makakagiba sa iyo. Ano man ang buyo ng kaaway sa ating isipan, huwag ka nang maglingkod kasi marami kang pagsubok, hindi natatapos ang iyong problema. Pero kapag meron kang salitang forward sa iyong puso na I am with you, walang makakagiba sa iyo. Amen. Kahit sabihin pa, lipat ka na ng simbahan kasi marami namang pagsubok dyan. Meron bang simbahan na walang pagsubok? Sa lahat ng church, mapatid, ay may pagsubok. At walang perpektong simbahan, mapatid. Kapag meron kayong nakitang perpekto at pumunta kayo doon, hindi na rin perpekto yun. Dahil wala pong perfect, doon lang po sa langit. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya minsan, wag po tayong madadala sa mga salita. Ayaw kung mag-attend sa mga born-again Christian kasi
nagsisimba sila, nagpupuri sila, pero masasama ang kanilang dila. Hindi po lahat ng Kristiyano pare-pareho. Dahil meron pong mga Kristiyano na hindi naman talaga nila siniseryoso ang kanilang pagiging Kristiyano. Kaya nga sabi ng Bible, marami ang mapupunta ng impyerno. Koonti lang mga kapatid yung mapupunta doon sa langit, sapagkat pipiliin lang ng Panginoon yung salang-sala. Kaya kung ikaw ay nasa palad ng Panginoon ay pahulog na, pilitin mong umakyat mga kapatid, sapagkat kapag ikaw ay nahulog, mahirap ka nang bumalik. Amen. Mapalad po tayo mga kapatid na narito po tayo dahil kapag tayo po'y naalis na sa presensya ng Lord, gagawa ka na ng mga ayaw ng Panginoon. Ano po yung ayaw ng Panginoon? Yung mga bagay na hindi makalangit, yung mga bagay na makasanlibutan. Kapag tayo po ay gumawa na ng bagay na dati nating ginagawa at tayo po ay naging Kristiyano na, ito po ay paglaban sa ating Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay gumawa ng labag sa Diyos, sabi ng Bible, ako'y kaaway niyo. Nagiging kaaway lamang tayo ng Panginoon kapag nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan. Romans 12:2, ang sabi ng Bible, do not conform to this world. Huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan, bagkus magpalit tayo ng mga pag-iisip. Tungkol sa pag-iisip, sa makalangit na pag-iisip, hindi po sa isipang sanlibutan. Sapagkat ayaw ng Panginoon yung mga gawa ng sanlibutan. Ang lahat na nagsasabi, mga kapatid, gusto kong makapunta ng langit. Pero pagpunta ng church, hindi makapunta. Paano pa makakapunta ng langit? Ayaw kong magpunta ngayon diyan sa FPCI kasi wala silang church, bahay lang. Tsaka na lang ako mag-church pagka meron na silang malaking place. Tinitingnan ng Panginoon ang ating puso, mga kapatid. Kung tayo po'y magpapatuloy mag-church, kahit wala tayong physically na building, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa uling versikulo, mga kapatid, akin pong iiwanan kayo sa versikulo ng Isaiah chapter 41 verse 10. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung tayo man ay natatakot, tayo man ay nag-aalala, sasamahan tayo ng Panginoon. Ang sabi niya dito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. 4 words that change everything, mga kapatid. Kung meron kang salita ng ating Panginoon sa iyong puso na I am with you, hindi ka na matatakot. Tayo po tayong lahat, mga kapatid.